Pasko na Merry Christmas! Hallelujah! So, kahit po isa, narinig po natin yung awit. Joy to the world, the Lord is come. Is come or has come? Let earth receive her King. Wala po ako masaya. Anyway, ito po ang patuloy na ating pinag-uusapan. Ito pong buwan ng December, of course. Kapaskuhan po ang tema ng ating mga mensahe sa buong buwan po ng December. Ang tanong po, paano ba nga natin sineselebrate? Marami pong paraan, maraming kani-kanyang yung mga tao kung paano po nila pinaghahandaan ang Pasko. Kaya nga't September pa lang, andyan na po si Jose Marichan. Whenever I see girls and boys. Okay, so marami po. Ayan, yung pong ating mga Christmas decor. This is one way of celebrating Christmas. Sa inyo pong mga bahay, yung merong mga Christmas tree, mga parol. Ayan, yung mga kabataan. Asan po yung mga binata at dalaga dito? Sabihin po nyo sa kanila, parol ka ba? Bakit naman? Kasi buong taon, ikaw pa rin ang nakasabit sa puso ko. Anyway, praise the Lord. Umiras na po. Macaroning. Mga simbang gabi. Ayan po, yung pong ating traditional na pag-celebrate ng ating Kapaskuhan, Noche Buena. Ano ba yung Noche Buena? Saan ba nanggaling yung word na Noche Buena? Galing po sa mga Espanyol ito, Noche Buena, ibig sabihin, yung pong hating gabi, pagsalubong sa Pasko, a very good night dinner, sama-sama. So, kahit naman po hindi magarbo yung dinners, pagsama-sama po yung pamilya, masaya ang Kapaskuhan, pag-celebrate. Ano pa ba? Yung mga iba naman, pag wala pa yung kanilang mga remittances, para bang wala nang, hindi yata matutuloy ang Pasko ngayon, wala pa yung mga, yung aking bonus, parang darating nga tayong bonus ko next year na. Para bagang, you can do the math. Alam niyo po ang kanya-kanya pong paraan natin kung paano po sila celebrate. Kaya nga po, Merry Christmas po sa bawat isa. Pero meron po tayong trivia. Meron po tayong nakikita sa mga cards, speech, lalong-lalo na noon, pag-uso pa yung mga Christmas card, wala natangin. Mamodi at mamaya ka pang Christmas card niyan. Sabi po nila, di ba meron tayong Merry Xmas nga rin? Merry Xmas, wala. Yung pong X, ano po yun? Algebra po yun. Algebra po yan, hindi po, si Christ po, hindi po X. So, wag po nating isusulat sa ating mga, di ba, yung mga inaanak, Merry Xmas, hindi wala pong, si Kristo po, Christ po siya, hindi po siya X, hindi po siya algebra. Marunong ka ba sa algebra? Bakit naman? Sana kung marunong ka sa algebra, ikaw nang pumalit sa X ko para hindi mo na ako tatangin ng Y. Spirit of forgiveness, yun po yung ating, bilas tama ka rin Spirit of forgiveness, yun po yung ating pinag-usapan last Sunday, if you remember, para po talagang may celebrate po natin ang Kapaskuhan. Huwag po nating alisin ito pong espiritu ng pagpapatawad dahil ito po ang pinanggalingan ng Kapaskuhan. Ang ating pong Panginoong Kristo Jesus ay dumating from cradle to the cross para po yung kapatawaran ng ating mga kasalanan ay talagang matanggap po natin. Then we can really celebrate the spirit of Christmas ng may kagalakan. Spirit of joy. Celebrate Christmas with a spirit of joy. Alam po natin yung kasaysayan ng mga shepherd. Remember, yung mga shepherd, sila po ang unang nakabalita na naisilang na ang tagapagligtas, ang Messiah. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone upon them. Sabi po ang salita ng Diyos. And they were terrified. They were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. Sabi po, I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior
has been born to you. He is the Messiah. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. This will be a sign to you. You will find a baby wrapped in cloth, lying in a manger. Salamat po, dakilang Diyos, muli sa gabi ito, sa isang maikling pagbubulay, pag-aaral ng iyong mga salita. Aming pong dalangin na patuloy mapuno ang sanctuary ito ng iyong presensya, ng iyong kapangyarihan, pati, O Diyos, ang puso, ang bawat sulok ng puso, ng bawat mananampalataya, nakasama po namin, kasama ng aming mga naka-online. O dakilang Diyos, makita po namin, hindi lang basta maramdaman, magkaroon po kami ng katiyakan na nandito ka sa aming kalagitnaan upang makita namin ang pagkilos ng iyong kapangyarihan dito po sa aming pag-aral ng iyong mga salita. At kami, O Diyos, ay lalabas sa bahay, sa bahang ito, O Diyos. Bahay, dalangin ng ito na nagdadala ng bagong lakas, bagong tibay pananampalataya, bagong kagalakan na nanggagaling sa iyo, dakilang Diyos. Kaya nga, ngayong gabing ito, wala kaming ibang nais may taas, may dakila, maliban sa iyong dakilang pangalan. Kristo Jesus. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Ito po ang isang napakagandang balita ng dumating po ang isang anghel. Nagbalita po sa mga shepherd. Bakit kaya naunang na dumating yung balita sa mga shepherd? Ano ba itong nasa sa mga shepherd nito? Noon po kasi ang mga shepherd are isa po yung mga lowest form ng society. Sila po yung mga pinakamababa. And ang ating pong Panginoong Kristo Jesus is one of the symbol ng ating Panginoong Jesus ay water. Remember, ang sabi po ng bahagi ng salita ng Diyos, I am the living water. I am the bread of life. I am the living water. Ang water po kasi, kahit saan po yan manggaling, sa mga kambundukan, sa mga mababa, ang ano po yan, pagbaba po yan, pupunta yan sa pinakamababang lugar. Dito po sa ating Pampanga, pag dumarating po ang baha, saan po napupunta yung baha, saan po natutulog yung baha? Diyan po sa San Matias, o kaya sa May Candaba, dahil yun po ang pinakamababa, yun po ang pupuntahan. Yun ang pupuntahan ng tubig. Ito po ang kahulugan ng mga shepherd. Dahil pinakabababa, ang Panginoong Kristo Jesus po, ang kanya pong Espiritu Santo ay mananahan sa mga taong mabababa ang kanilang loob. Amen. Do you remember, sabi po ng salita ng Diyos, yung po mga mapagmataas, yung mga mayayabang, sila po ay babagsak ng Panginoon, pero He will give grace unto the humble. Kaya nga po, sino po yung mga humble? Magsabi ng amen. Praise the Lord. Remember po ang ating Panginoon doon sa Ephesians, tama nga ba yun? Philippians 2:6 and 2:6-8, Philippians 2, chapter 2. He humbled himself, saan ba yan? Wala dito kasi, naalala ko lang dito. Philippians chapter 2, verses 6-8. Ayun. Ito po na. Napakaganda po. Who being in the very nature, God did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing, but by taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even to the cross. Ang ating pong Panginoong Kristo Jesus, nagpakababa, He became obedient even to the point of death. Why? Para po may pagkita niya isang halimbawa ng kababaan, na ang kababaan po ay talagang magbibigay ng kagalakan sa ating dakilang Diyos. Remember po, nang siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, for God so loved the world, He gave His only one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have everlasting life. He humbled Himself para po sa bawat isa sa atin, para if we will humble,
ourselves enough, tanggapin po ang ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo. We will humble ourselves enough, tanggapin ang kanyang pagpapatawad. Then, hindi po tayo mapaparusahan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, we will have eternal life. Ito po ang pangako, ito po ang bunga ng kanyang kababaan pinakita sa bawat isa sa atin. Come on! Ay, hindi niyo po nakukuha ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Kaya nga, sino ba tayo para hindi po tanggapin? Para hindi po tayo magpakababa sa harapan ng Diyos. Celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. Kung ating pong Panginoon, pinakita niya ang pagpapatawad, sino po tayo para hindi marunong magpatawad? Amen. And with that, dito po natin, pag nandito na po yung spirito ng pagpapatawad, talaga pong dito po magbubunga ng kagalakan. We can celebrate this Christmas with a spirit of joy. Yes! Hallelujah. We can always, this kind of spirit, the spirit of joy, lalong-lalo na po dito sa Christmas. The joy of Christmas comes from Christ. The joy of Christmas comes from Christ, who is the good news of Christmas. Because without Christ, there is no Christmas. Christ, Mass is a celebration. Christmas is a celebration of Christ. Kaya nga po kung nasa atin ang Kristo Jesus sa ating mga puso, we can really celebrate Christmas with the spirit of joy. Amen. Amen. We can always get this kind of spirit of joy. Lalo na po itong kapaskong ito. Lalo na kapaskong ito. By keeping an attitude of gratitude. By keeping an attitude of gratitude. Ano po itong attitude of gratitude? Ito po yung joyful attitude. Ito po yung ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. Nung pong being appreciative sa bawat araw, sa bawat sitwasyon. Madali pong magpasalamat, of course, na madaling magalak sa mga bagay na it's always easy to be thankful for the good things. Alam po natin yan. It's always easy to be thankful for the good things. Pag dumarating po yung mga pagsubok, mga pangangailangan, tayo ba ay marunong pa rin magpasalamat? Ito po ang sinasabi ng ating ng mga salita ng Diyos. Be thankful in all circumstances. Be thankful sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang po sa mga mabubuting bagay. Ito po ang God's will. This is God's will for you who belong. When we belong to Christ Jesus, ito po ang will niya sa atin, tayo po ay marunong magpasalamat. Of course, madali magpasalamat sa mga blessings, sa mga positive. Pero inahanap po ng dakilang Diyos sa atin na tayo rin ay maging marunong magpasalamat sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Be thankful in all circumstances. This is the first thing na yung pong talagang magpasalamat tayo sa Diyos kay Kristo Jesus. For this is how much, yung pong ating binasa kanina in TPT version, John 3:16. For this is how much God loved the world. This is how much God loved the world. He gave His one and only unique Son. One and only na unique pa. Unique Son as a gift. So now, everyone who believes in Him, ito po yung ating sinasabi kanina, everyone who believes in Him, paniwalaan lang po natin na dumating ang Messiah, ang magliligtas ng ating mga kasalanan to the point of to the cross of Calvary, na kung nang siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan kung nasa atin po. If we receive Christ, hindi na po tayo magkakaroon ng kapahamakan. He gave His one and only Son, unique Son as a gift. So now everyone who believes in Him will never perish, but experience everlasting life. Experience everlasting life. At kung sakali, ngayon po talagang hindi pa tayo seryoso, talaga hindi pa tayo sigurado na nasa atin na si Kristo, make it a point tonight na lalabas po tayo ng bahay sa bang ito na meron po tayong katiyakan nasa puso po natin ang nagliligtas, patuloy na magliligtas sa ating mga buhay ng ating mga kasalanan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga po, pasalamatan po natin ang dakilang Diyos dahil kay Kristo Jesus na naging dahilan po ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Time and time again, lagi po nating inaalala tuwing tumatanggap po tayo ng banal na hapunan ang ginawa po ng ating Panginoong Kristo Jesus doon sa krus.
ng Kalbaryo. And when they pray, they will wish they could be with you. They will feel this way because of the great grace that God gave you. That great, nang dahil lamang po sa biyaya ng Diyos, nang dahil, for by grace you have been saved through faith. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Efeso 2:8. For by grace, ito po yung great grace that God gave you. Thanks be to God. Magpasalamat po tayo. Ito po ang napakadakilang pasasalamat na pwede po natin ibigay sa Diyos. Maliban po sa pasasalamat sa mga blessings, sa mga pagsubok. This, thanks be to God for His gift. This is too wonderful. Sobrang too wonderful to describe. Hindi po natin kayang ipaliwanag ang pagmamahal po ng Diyos sa atin. Nang ibinigay niya ang kanyang unique, one and only Son. Para lamang tayo marigtas sa ating mga kasalanan. Bakit kailangan niyang gawin yun? Hindi naman siya tataas ang pagka-Diyos. Hindi naman tataas yung kanyang, when we magnify Him, hindi naman alabong problema, pero dahil mahal na mahal po tayo ng Diyos. Yan po ang dahilan para po tayo magkaroon ng tunay na kahulugan, tunay na pagsasaya itong darating na Kapaskuhan. Amen! Amen! Can you imagine, ano kaya kung walang Pasko? Kung walang Pasko, kung wala si Christ, walang Pasko. O sige, kaya pong 24 na postpone pa kami yung Pasko. At ibang makanyan, wala pong ganun. Kaya nga po, Christmas is all about Christ. Christmas is all about Christ. Praise the Lord. Kaya nga po, wow, talagang kung Romans 3:8-32, tingnan po natin. Meron po tayo, bakit hindi po tayo magagalak, bakit hindi po tayo magpapasalamat? Kung ang Panginoong Diyos, binigay nga niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang unique Son. For God has proved His love by giving us His greatest treasure, the gift of His Son. And since God freely offered Him up as a sacrifice for us, He certainly won't withhold from us anything else He has to give. Ano pa ang hindi ibibigay ng Diyos sa atin kung ang kanyang kaisa-isang anak ay binigay na po niya sa atin? The one na talagang mahal na mahal niya. So, hindi na po tayo mag-aalanganin, hindi na po tayo talagang magdududang tumawag sa Kanya dahil binigay na nga niya ang Kanyang anak, yung mga iba po nating pangailangan. Nandiyan po ang Panginoon, laging nakahanda, tumugon sa ating mga pangangailangan. Come on! So, may mga pagkakataon pong, of course, paano na kaya talaga ang Pasko? Paano ka na, maraming worry, pero when we put our trust in Christ, yung pong lahat ng yan ay mabibigyan po ng katugunan dahil si Kristo po, Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great decision. Oh, hallelujah, is all I need. Si Kristo lamang ang kailangan para po magkaroon ng tunay na kahulugan ang Kapaskuhan. Palakpakan po ang Panginoon. Thank God for Christmas. Thank God for Christmas. Thank God for Jesus. Thank God for Christmas. Thank God for Jesus. For Christ is the reason of Christmas. Siya lang po ang sentro ng Kapaskuhan. And we can always have this kind of spirit of joy. We can always, especially po, pag tayo po ay nagpapatuloy, na umaawit ng papuri sa Kanya. Praise God by singing to Him. Yung pong an attitude of gratitude, pag meron po tayong an attitude of gratitude, yung pong magbubunga po yan ng pag-awit mula sa puso. Kahit po meron dalang mga pagsubok, yung pong inawit natin, ano ba yung inawit natin? You have made me glad, and I say of the Lord, you are my shield, my strength, my siya po, yung po lahat, yung po ating inawit natin, yung po inawit kanina, praise God by singing to Him. Ano ba ang nagagawa ng pag-awit? Pag tayo ba imaawit, talagang meron ba itong nagagawa sa ating katawan?
Pag tayo po ay malungkot, naranasan niyo na po yan. Di ba, mayroong mga panahon na tayo po ay nalulungkot, tapos magpapatugtog tayo kung sakaling makabaklela po rin katamang pilay yung ating mga boses. Kung sa bahay lang po, kung sa banyo, okay po yun, basta yung ating puso. Pero pag dito po tayo kakanta, siyempre, pag pilay yung boses mo, you can do the math. Inano po yan, pinapractice po yan. Pero yung pag-awit po, hindi po nangangailangan ng magandang boses. Kahit nasaan po tayo, basta ang gusto po ng Diyos, pag tayo po'y dumadanas, kahit mga pagsubok, matuto po tayong umawit ng papuri sa ating dakilang Diyos. Kahit po hindi papuri sa dakilang Diyos, ang nagagawa po ng pag-awit, scientific pa po ito, scientific, mga ilan lamang po ito, pero marami po ang mga ito. Mga ilan lamang po itong ibinibigay, idinudulot ng pag-awit. It boosts your immune system. Wow! Ganun pala yung pag-awit. It boosts your system, it boosts your immune system, release stress, benefit your heart, increase your energy, so improve your memory, foster clear thinking through correct breathing. Marami pa po, pero ito lang po yung mga pinili po natin na meron pa lang, pag-awit pa lang po ito, na hindi pa pag-awit ng mga praises song, mga pag-awit sa Diyos. Ano pa ang talagang pwedeng ibigay na magbibigay po sa atin ng kagalakan kahit po dumaranas tayo. Of course, di ba, pag masasaya, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes. Kailangan dito, dapat kaliwa kanan eh. Minsan kasi, yes, Lord, asan yung puso? Dito yung puso eh. Yes, Lord, yes, Lord. Dapat, yes, Lord, yes, Lord. Sabi po natin, yes, Lord, kahit sa mga pagsubok, magagala ako dito sa Kapaskuhan ito. Hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord po. Paano lang pag-awit po yan? Makikita po natin, mapapatunayan po natin yan sa mga pag-awit. There are so many blessings po pag tayo po ay maawit. Remember po, sino ba? Si Haring Saul. Di ba, tinotorment po siya ng evil spirit. Tapos talagang gusto po niyang patayin si David. At si David po, during those time, patutugin lamang po yung harp. Harp, kita, harp, mga nyanyata ito, you can do the math, balo yung murid sabihan. Google yun na po. Harp po. Tapos pag tumutugtog po si David, umaawit si David, lumalayas yung mga demonyo, yung mga espiritu kay Saul. Sino pa ba? Yung si Jehoshaphat, alam po natin yung kasaysayan ni Haring Jehoshaphat, yung pinangunan yung mga praise and worship team, na sila po ay merong labanan. At sila po ay nanalo dahil umawit lang sila. Give thanks to the Lord, our God and King, His love and do... kung na po ako. Palo yun po. His love endures forever. Praise the Lord. Talagang misa ako pang maganto. Sabi ko nga po kanina, kahit sintinado, pero chupo kasi ganyan, ka lang sa mastang bagyan. Anyway, marami po. Sino ba? Sina Shadrach, Meshach, Abednego. Tapos, di ba, yung pong kasaysayan, nandun po sila, tatlo, inuhulog, pero ang sabi ni Haring Nebuchadnezzar, bakit apat sila? At tapos, ikot pa silang ikot, hindi na susunog. Anong ginagawa nila? Naman magmalunan. Umaawit po sila. Umaawit sila. Siguro ang awit, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit. At yun ang Tagalog kanta. Anyway, ano po yun? Verse po natin yun. Ang pag-awit po ay merong nagagawa. Lalo na po pag-awit sa ating dakilang Diyos, nasisiyan po ang Diyos pag nakikita po niya, umaawit ang ating mga puso, dinadakila ang kanyang pangalan. Praise God by singing to Him. Amen! Sing to Him, sing praise to Him. Tell of His wonderful deeds. Ito pong sinasabi niya, hindi lang basta, kung pwede ba kayong kumanta? Hindi po pwede. Command. Kino-command po niya ang kanyang manak. Sing to Him, sing praise to Him. Tell of His wonderful acts. Glory to His name. Let the heart of those who seek the Lord rejoice. Sing praises. Sing the praises of the Lord. You, His youth, faithful people, praise His holy name. Ang dami po. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, praise His name. Proclaim His glorious days. Hallelujah. From the rising of the sun to the set, to
the place where it sets. The name of the Lord. Kantayan rin pala yun eh. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Kaya kababa ko na yung pupunta ng payos na ako. No? Pero meron pa Tagalog to, di ba? Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito. You can do the math. Sa pagsikat pa lang ng araw, umawit na po tayo sa dakilang Diyos. Dahil dakila po ang ating dakilang Diyos. Dakila nga Diyos. Pag hindi ba sumisikat ang araw, pag makulimlim ba ang panahon, hindi natin nakikita ang paglubog ng araw, nawawala ba ang araw? Hindi po nawawala ang araw. Nandiyan po palagi ang araw. Isa pong anak, nang sila po yung magbe-breakfast, siya po ang nag-lead ng grace sa nila pong pagkain. Tapos sabi po niya, thank you Lord for this beautiful day. Thank you Lord for this food. Tapos po sila. Sabi ng nanay niya, why are you thanking the Lord for beautiful day? The day is not beautiful. Makulimlim, maulan. Bakit sasabihin beautiful day? Ang sabi po ng anak, Mom, the beautiful day is not based on the weather. The beautiful day is based on the goodness of God. Ang bawat araw po ay base po sa kabutihan, kagandahang loob ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga po, we will always say, every day, paggising pa lang sa umaga, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Today will be another day that the Lord has made. Day after tomorrow will be another day that the Lord has made. We will always rejoice and be glad in it. Hallelujah! Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kaya nga po, wala pong dahilan para hindi po tayo makawit. Kahit hindi po tayo nag-i-special number, pero sa ating pong mga puso, pwede po nating awitan ng papuri ang ating dakilang Diyos. Praise, clap your hands. Sing to Him a new song, 33:3. Play skillfully and shout for joy. Paano? Nakawata makagulis ako. Play skillfully and shout for joy. Shout for joy. Kasi po yung mga iba, pag narinig po tayong, ano na naman din, guli-guli sa klapa mo, sigaw-sigaw pa sila, tapos palakpak. Ginagaya na po tayo ngayon ng may iba. Dahil nakikita po nila yung ating pong pag-awit sa dakilang Diyos ay nagbibigay kapurihan sa ating dakilang Diyos. Kaya nga po, shout for joy. Pag tayo po imahawit, huwag po kayong mahiya. Magtaas po tayo ng kamay, kahit merong konting huwag po natin alalahanin. Basta, pag tayo po talagang, ang puso natin talagang buhos na buhos sa ating dakilang Diyos. It no longer matters kung sino po yung ating katabi. Malay mo, sila rin po talaga meron ding. And ang point po, shout for joy. Shout for joy. Praise His holy name. Shout for joy. Ang sabi po ng salita. Praise His holy name. Shout for joy. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands. Sige, clap your hands. Para sa Panginoon yan. Shout for joy. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Di ba? Shout for joy. Nakabisa. Hindi lang po yun. An attitude of gratitude. Sing praise to Him. When we sing praise to Him, we will be able to magnify Jesus every day. Magnify Jesus every day. Hindi lang po tuwing may mga blessing, may mga talagang maayos, magnify Jesus every day. Mga pagsubok man, basta, ano ba itong magnify? Meron po tayong alam na magnifying glass. So kaya pong mga camera na lang. Di ba pag merong ginaganyan yung camera, yung cameraman, nakikita po natin, ikot-ikot, tapos hanggang sa lumilinaw, tapos yung mga nasa background lumalabo, pero yung gusto natin kung ng picture, lumilinaw. Ito po, ang isang ibig sabihin ng magnify, focus po natin. Focus on Jesus alone. Every day, focus on Jesus. Yung pong sinasabi natin kaninang, ang reason po ng Christmas, maaaring merong pagsubok, pero pag tinignan po natin, yung mga pagsubok, pag natakot po tayo, mawawala po yung ating focus sa ating Panginoon. Remember what happened nung si Peter ay andoon
bagyo kasama yung ibang disciples. Si Jesus pa ay lumalakad doon sa tubig. Sabi nila, it's a ghost, it's a ghost. It's a ghost. Tapos, ang sabi, about 3 o'clock, ito po yun, about 3 o'clock in the morning, nasa Matthew po ito, about 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them, walking on the water, walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified. And in their fear, they cried out, it's a ghost, it's a ghost. And then, Jesus spoke to them at once, don't be afraid. Don't be afraid. Take courage. I am here. Ito po ang maganda. Then Peter called to him, Lord, ikaw ba talaga yan? Ikaw ba talaga yan? Nung ikaw talaga yan, sabihin mo sa akin, come, tell me to come to you. Sabihin mo sa akin, puntahan kita. Kung ikaw talaga yan, ang sabi po ni Peter, walking on the water. And then, ang sabi po ni Jesus sa kanya, yes, ako nga ito. Isang yes lang po yan, baka hanapin nyo. Pero talagang dinidiin lang natin, talagang yes po. Pag, Lord, ikaw nga ba yan? Pag tumatawag po tayo kay Kristo, alam natin siya ang tinatawagan natin, sasagot po siya, yes, it is me. Yes, come, Jesus said. So Peter went over the side of the boat and walked on the water towards Jesus. So talagang lumakad po, hindi po siya, yung pong dalawang ganyan, step lang yun. Talaga pong lumakad po siya, kung nari andoon, talagang andun si Jesus, lumakad po si Peter, talagang nakafocus po ang kanyang Panginoon kay Jesus. Talagang maayos po ang kanyang lakad. However, nang makita po ni Peter, yung naglalaki ang mga alon, siya pong matakot, nawala yung focus niya kay Jesus. Napunta po yung focus niya sa mga alon. And then unti-unti, yung pong sinasabi natin, unti-unti, lumubog si Peter. But when he saw among the winds and the waves, he was terrified and began to sink. This is what's going to happen pag hindi po tayo nakafocus, pag naalis po yung ating focus sa ating Panginoon, mag-umpisa po tayong magduda. Mag-umpisa po tayong matakot. However, he will, save me, O Lord. Nang siya po tumawag sa Panginoon, save me, O Lord. Ang sabi po ng salita. Then, ito po yung maganda. When we come back to Jesus, ito yung pong ating focus, ando po tapos, save me, O Lord, ang sabi po ni Peter. Immediately, ang sabi po, Jesus immediately, reach out and grab him. You have so little faith. Alam po na si Peter, mangingisda, marunong sumisid si Peter, pero talagang nung makikita po niya, yung mga malalaking alon, malalakas na hangin, natakot po siya. Pero nang sumawag po siya, nang ibalik po muli ang kanyang focus kay Jesus, si Jesus po andoon. You have so little faith, Jesus said. Why did you doubt? Ito po ang nangyari. Okay? Peter, nagduda po siya. Why did you doubt? When they climbed back into the boat, the wind stopped. When they climb out of the boat, pag tayo po ay nasa kamay na ng ating Panginoon, yung pong mga pagdududa, yung mga worry, pag ibinigay po natin sa Kanya, casting all your cares upon Him, 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cares for us. Ibigay lang po natin ang lahat ng ating mga alalahanin. Cast all your anxiety, cares upon Him because He cares for you. Ganyan po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Binigay nga niya ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Ano pa ang hindi niya kayang ibigay sa bawat isa sa atin. Amen. Magnify Jesus every day sa gitna po ng ating mga pagsubok. Praise the Lord. Ito po yung looking unto Jesus, kay Jesus lang talaga. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Who for the joy that was set before Him endured the cross, yung pong ating binasa kanita, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand on the throne of God. So, yung pong ating paningin, pag nakafocus na po yan kay Jesus, yung pong ating mga anxieties, yung ating mga cares, siya po ang ating maging katulong para po bigyan po tayo ng kapayapaan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Mali ba to? So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen.
Ano po ang gusto pong sabihin nito? Hindi pa natin nakikita. Pero kung nakatuon po ang ating Panginoon kay Kristo Jesus, alam po natin, by faith, mangyayari po. Mangyayari ang ating hinihiling sa ating dakilang Diyos dahil mahal tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Paano po natin i-fix ang ating Panginoon kay Kristo? Always, yung pong ating mga kaisipan, always set our thoughts on Jesus. Manghawakan po tayo sa kapangyarihan ng kanyang mga salita, Praise the Lord. Those who live according to the flesh have their mindset on what is flesh. Ito po ang ibibigay po. Pag tayo po ay nakatuon sa flesh, their minds was set on the flesh desires. But those who live according with the Spirit have their mindset on what the Spirit desire. The Spirit desire. The mind governed by the flesh is death. But the mind governed by the Spirit is life and peace. You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. Ito po ang panawagan. Yung pong ating mga kaisipan, yung ating pong mga paningin. Focus lang po na fix our eyes, our thought on Jesus alone, No matter how strong and big your trial is, no matter how strong and big your trials in life may be, kayo po, meron po tayong kanyang-kanyang level ng mga pagsubok. Kaya nga, ang sabi po ng Diyos, God is always bigger, more powerful. Karagul na ning problema ko. Karagul na ning problema ko. Ito yung makana niya kaya karagul. Kunyari, maragul na yung problema mo. Karagul naman yung problema ko. Mas malaki po ang dakilang Diyos sa ating mga problema. Come on! Butabun mo ayun kayo. Balik ito. Stay down. What hindi po tigtigi Chester, ne? Praise the Lord. Hallelujah. Di pa subo. Tigtigay mo na saan eh. Anyway, don't tell God how big your problems are. Don't tell God how big your problems are. Sabihin lang po na tell your problems how big and powerful God is. How big and powerful God is. Praise the Lord. We can celebrate Christmas with a spirit of joy for as long as we keep an attitude of gratitude. Praise God by singing to Him. Magnify Jesus every day. Magnify Jesus every day. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Si Charles Spurgeon po, One time po, doon po sa street of London, siya po ay hinold up sa isa pong street ng London, si Charles Spurgeon. At nang siya po ay dumating sa bahay, kwento po niya sa misis yung nangyari sa kanya. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, kahit po siya na-hold up, thank God anyway. Thank God anyway. Keep an attitude of gratitude. Thank God anyway. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, sabi ng kanyang asawa, thank the Lord. Somebody stole your money. Thank the Lord. Ninakawan ka na. Tapos, magte-thank the Lord ka pa, sabi niya. Ang sabi po ni Charles Spurgeon sa kanyang asawa, sinabi po niya ang dahilan kung bakit siya magpapasalamat. I am thankful to the Lord. Kinuha lang niyang aking pera, hindi yung aking buhay. I am thankful to the Lord dahil yung ibang pera ko mas marami, iniwan ko sa bahay. Konti lang yung nakuha ng hold-upper. Most importantly, I am thankful to the Lord. Hindi ako ang hold-upper. Hindi ako ang hold-upper. Kanino nga ba talaga? There is a legend. Meron pong the legend
of a man found a barn. Nakita po niya ang isang barn. Si Satan meron pong kamali ng maraming mga iba't ibang mga buto, mga seed. At yung mga seed na ito, nakita po ni Satan yung maraming mga seed of discouragement is ready ready to be planted in the human heart. Yung pong seed of discouragement. Ito po ang sinabi ni Satan. Seed of discouragement. Pwede pong itanim sa puso ng maraming tao. Nang tanungin po siya ng lalaki, ano ba ang mga butong mahirap tumubo sa mga tao? Reluctantly, sabi po ni Satan, mahirap tumubo ang buto in the heart of a grateful man. In the heart of a grateful man. Pag tayo po ay mapagpasalamat, madali pong umawit ng papuri sa Kanya. Pag tayo po ay mapagpasalamat, madali po itaas, magnify the Lord. When we magnify the Lord, hindi po natin pinatataas, pinalalaki ang Kanyang pagka-Diyos. Lumalaki po ang ating pananampalataya sa Kanya. This is one way that we can have a attitude. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Shout to the Lord, praise His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be thankful always. Praise Jesus and glorify Him every day to experience the blessing of joy. Rejoice, pray without ceasing in everything. Give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus in you. Hallelujah! Hallelujah!